Sam, tingnan mo Yes. to. Tingnan mo to. Nagbablog si Mami sa outer space. Oh? Ay, grabe. Oh? Ano sasabi? Pwede na pala yan gawin. Meron pa siyang ano. Naka 0.5 pa si nanay. Pero Jordan naman, obviously, AI yan. AI ba yan? AI ba yan? Yes! Oh. Yan ang latest sa mga nakakalat na fake images and videos na minsan nagiging fake news na nga. Eto, real o fake? Tingnan natin. Ayan. Fake ba yan o real? Actually, muntikan ako madali ng mga ganyan eh. Mukha na nga kasi siya talagang totoo. Pero, fake, and fake. O sige, dito na tayo sa walang fake, pero may pake. Magandang araw, Pilipinas. Welcome to Politico Talks. Narito na ang mga political issues ng Pilipinas na pinapalagan at hindi pinapalampas ng netizens all over the world. Ako po si Jordan Sebastian. Ako si Ronald Llamas. Ako po naman po ay si Marichu Villanueva. At ako naman si Sam Acosta. At umpisan mo na sa balitang hindi fake pero tungkol sa fake news. Pinupush na naman ang usapin sa disinformation at sa ngayon, hindi lang mga nagpo-post ang tatargetin, kundi maging ang mga network na nag-oorganisa para kumalat ang mga fake news. Ang mga mahuhuli at mapapatunayang guilty ay maaaring makulong daw hanggang 12 years. What? Na may fine na aabot ng 2 million pesos. Grabe. 2 million pesos? Itong video ni... Sigurado ka bang ipopost mo yan? 2 million pesos ang katapat niyan. 2 million? Napaisip ka, no? Okay lang. Kayang-kaya ito ng backer mo. May confidential funds na nakalaan dito. Hoy! Hoy! Oh, fake news po yun. Joke lang. Pero Mami Chu, tanong natin. Yes. Tanong lang natin. Oh. Etong bill na pinapasa ni Rep. Rufus Rodriguez, talaga bang kapag mag-post ka ng mga ganong klaseng fake news, pwede ka makulong, tapos 2 million, at hindi ba magagamit to na pang, ano tawag dito, pang yung maabuso ng mga nasa authority? Kunyari, ma-offend lang sila, gamitin nila against you. Alam mo, meron na tayong cyber laws Existing na yan May revised penal code. Ano pa itong special law na kailangan nila sa fake news? Di ba, Ronald? What's for? Two-edged kasi yan Sa isang gobyerno na matino, ay pwedeng gamitin yan, targeted, doon sa talagang gumagawa ng mga masasama. At pwedeng, at the same time, irerespeto yung freedom of expression. Yes. No? Di ba? Dahil minsan, thin yung line between opinion at saka news. Yes. Pero kung masama yung gobyerno, gagamitin yan laban sa mga kritiko niya. Yes. Kaya two-edged yan Kaya Kaya dapat himayin ng husto yan Huwag lang bigla-biglang aprubahan. Pero Mami Chu, ako sa tingin ko, yung ano naman, yung libel law kasi is parang, I think sa pagbasa ko, targeted to individuals. Kumbaga, yung individual na nagsabi against an individual. Ito is about talagang dinefine na nila kung ano yung fake news. Ito nga, may hair splitting sila. Ano daw yung disinformation sa misinformation? Ngayon, yung PCO, Presidential Communications Office, at yung Department of Information and Communication Technology, they combined their best of minds to come up with a proposed set of guidelines na piniresent nila kahapon sa TRICOM, na winding down na nga yung TRICOM on how to battle with fake news. So, Ron, how would you differentiate yung disinformation sa misinformation? Tama. Halimbawa, sasabihin ko, walang kwentang tao si Jordan. Ayun ba, disinformation o misinformation? Opinion mo lang yan. Value judgment yun di ba? Yun ang delikado pag may ganyan kang hindi ganun kaayos o ka-specific na batas. At isang problema kasi dyan, yung mga big IT firms, halimbawa, Facebook, Instagram, etc. Ay, mga platforms. Tinanggal na nila ang fact-checker Ibig sabihin, ang absolute na sa kanila ay freedom of expression. No? Kaya sa atin, anong gagawin natin? Halimbawa, TikTok.
no? TikTok. Pwede ba nating pressurein yung TikTok na, hindi ka pwedeng maglako ng mga pro-China na mga balita rito, no? At ang pwede lamang dito ay yung totoong balita tungkol sa aming claim sa West Philippine Sea. Pwede ba natin parusahan ng TikTok katulad ng ginawa sa Amerika? Alam mo, Na kung hindi nyo ibebenta ang TikTok, papalayasin namin kayo. May ganun bang power ang ating gobyerno? Yun na may kasalanan eh. Hindi lang naman yung mga nagsasalita. Halimbawa, 2 months bago election, na-discover may several million na fake accounts sa Facebook. Pero ang tinanggal lang ay mga 5,000 lang. A drop in the pocket, yung di Meta, ba? oo. So, yung ganyan ba ay pwede natin talagang parusahan? Pwede ba nating pigilan sa panahon ng social media? Dahil yun nga ang Mabilis proposal ng kumalat. PCO tsaka DICT, fact-checking body. Yun ang ipopropose nila, fact-checking body. Medyo delikado yan, parang may Big Brother. Oo. Diba? Okay, so, from fake news to fake ba ito? Patrending si PBBM. Kapansin-pansin ang pagpapapansin ng presidente at ng pamahalaan sa mga ganap sa bansa mula nitong linggo. Nagsimula sa family trip sa MRT hanggang sa mga balitang 200 increase sa minimum wage, 20 pesos na kilo ng bigas, at ang pagsampa sa trending na Mount Kamuning renovation. Yun ang napakataas na footbridge sa QC. Sa True ba ito? Parang active na. Ano ang sigaw ng manggagawa? Sahod itaas! Sahod itaas! Ano ang sigaw ng mga pedestrian? Overpass ibaba! Overpass ibaba! Ano ang sigaw ng mga commuters? Sumakay ng MRT ng rush hour. Madaya. Ito. Pinsan ko. Hindi, ang tanong ko, Sek. Hawig mo. Pinsan ko yung Daboy. pinsan, no? Taga ano yun. Ang tanong ko lang, Sek, mukhang active yung presidente. Mukhang, propaganda or epektibo ba itong ginagawa niya? Well, lahat naman yan propaganda eh. Pero baka ang gusto niya ipakita ay may empathy siya sa mga karaniwang mga mamamayan. Yan. Eh, na kala ko ba sumasakay. ayaw niya ng optics? Di ba sabi niya last week, ayaw ko ng optics daw, naniniwala dyan. Pero marang sinabayan naman niya ng kaunting mga libre, no? Kaunting libre para hindi lang optics, no? Ronald, Ginawa subsidy niya. na naman yan. Taxpayers money na naman yan. Ito ba yung kasama ba dito yung 200 minimum wage Ayun, na? medyo totoo yun. Dahil last year pa yan eh, na inaprubahan on second reading, 200 peso wage increase. No? 100 yan sa Senate, more than a year ago. So ngayon ay naaprubahan on third and final Sa reading. House no? version. Yan. Pero mukhang dinidribble ng Senado eh. No, Hindi, dinidribble. actually, in Ang sabi ni fairness. Senate President Jesus Escudero, pag-aaralan daw muna niya. Pag-aaralan niya. Malacanang yan ah. Sila yung unang natapos eh. Malacanang version yan ah. Yung pag-aaralan muna. Senado yung unang natapos eh. Actually, Ano in yung fairness, pag-aaralan hindi, niya? Ronald, actually, si former Senate President Juan Miguel Zubiri ang principal author ng 200 legislative wage increase. Kaya naipasa yan. Yes. Na natulog na matagal sa House. Kanya nga. Pero ngayon, bakit siya pag-aaralan? Tapos na sa Senate. Kaya nga sabi ko, Malacanang yan ah. Sounded like Malacanang. Balik tayo sa presidente. Meron pang pa-visit doon sa NAIA eh, di ba? Yeah. May Dahil nagkaroon ng aksidente doon, di ba? Dahil nagkaroon, tapos biglang ganun. Mukhang si Secretary Vince Dizon yung kumalatkad sa kanya dyan. Okay. Oo, dahil nga, ayaw ni Secretary Vince Dizon na siya lang ang sumasakay ng MRT. Yan. Siya lang ang pumipila Yan. sa bus carousel. Siya lang ang nagche-check sa mga airport. So sinama niya ang presidente. Sumama naman. Sinama pa ang buong pamilya. Oo, at saka Kasi under niya yung mga agencies na yun, yung DOTR, Yes. NAIA, yung MRT. Pero kung maalala mo, hindi ginagawa ni Secretary Bautista yan. In fairness, matanda na kasi. Young blood. Parang mabango si ngayon, yung DOTR, si Na-confirm na siya, by the ano? way, ng Congressional Commission Last on Appointments. Tuesday. Last Tuesday. Last Tuesday. Si Aguda ang hindi Hindi na-confirm. pa, At saka tsaka si si Jay Jay Ruiz, Ruiz ng no? PCO. So, ang bottom line, tinatanong ko, sa tingin nyo, itong mga moves, hindi optics na galaw ni Presidente, Sabi effective niya, ba? di ba, ayaw niya ng optics. Effective ba, Mami Chu?
Yes, kasi nga sabi nga Ronald, the president wants to show empathy to the public, to the people. Kumbaga gumagalaw. Parang ngayon ang dating sa akin, gumagalaw. Pero active. kailangan, samahan nila ng tunay na Aksyon. Yan. na programa. Halimbawa, yung 200 peso wage increase, pag umakyat sa kanya, approve niya. Pirma na niya. Huwag niya dito. Pero delikado, di ba? Noong nakaraang taon, ang sabi niya, ay hindi niya gagawing priority bill at haharangan niya. Ngayon, dahil Umambot. patapos na, hihintayin kung anong gagawin niya. Mukhang kung naman siya ngayon, amenable na aprubahan. Mukhang may compromise. Parang mahaba itong papasukan natin yung 200 peso bill. Parang hahaba yung discussion natin eh. kasi tayo affected. 1989 pa kasi yung last minimum wage increase eh. 1989. Pero nga, delikado pag-iisipan mo dahil yung overall impact sa economy naman, di ba? Yan ay mga employers sa salita. Baka mawalan para kayo ng trabaho. At, by the way, unemployment rate in the Philippines umakyat. 4.1% ang unemployment rate. Pero ako pusta ko, pipirmahan yan eh. Paano ang problema naman sa inflation? Hindi naman tayo demand side eh. Ang tawag sa ating inflation, supply side. Ibig sabihin, ang problema ng ating inflation, kulang tayo sa supply. Production. Production, manufacturing. Tapos import Kaya lahat. yung usapin ng wage increase, lalo na 200 peso, pambili mo lang ng dalawang mamunlok yan eh. So, hindi siya ganun kalaki. Saka dapat magkaroon ng compromise At amount. in a way, makakatulong yan dahil magkikreate yan ng consumption. May bibili ng mga produkto ng industriya at saka manufacturing. Kaya hindi mo siya pwedeng tingnan na negatibo lang. Pumapalag lang yung mga SMEs nga na feeling nila, dahil hindi, ewan ko kung talagang naiintindihan nila, pero immediately, taas agad nung sweldo, hindi pa nga ako masyado Hindi, nakakabase. yung mga sweatshops, yung mga small industries, marami dyan exempted dyan eh. Okay. Hindi yan across the Yun board. naman pala. Ayan Yun naman pala. na! Oh, yan. Kaya, wag nila i-weaponize Okay. Ako naman, basta increase, okay sa akin. Huwag decrease. Yes. Basta Okay. TF mo nga, wala pa. Now, Increase pa habulin mo. Yung increase Nako, naka-live tayo, Sek. Okay, now from PR nga ba, let's go to propaganda. Propaganda disguised as questions. Now, to our Chinese interlocutors, I shall address you collectively. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. Pinalakpakan ng bansa ang pagtindig ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa pagpalag niya sa sinasabi niyang propaganda spills disguised as questions ng mga Chinese officials. At narito ang pahayag ng mga tao at ilang video na gusto lang namin ilagay kahit wala namang kinalaman dito. Yung statement ni Gibo Teodoro against China, I think it's one of the bravest. We need more of these kind of statement from officials who are tasked to protect our sovereignty, because this is the kind of language and approach that a bully government like China will understand. Sa akin, tama naman yun, tama naman. Kasi alam mo yun, kahit papaano, at least kahit papaano merong nagsalita o may nag-stand para sa bansang Pilipinas. Hinarang nila yung ating research vessel. Yes, sir. Malabo yun, ha? Anong ginawa nung ating research vessel? Nagpaharang ba siya? June 20, 中国人国庆快乐。 Totoo yun? Oh, yeah. Totoo yun, di fake yun. Nagcha-Chinese CBP. Tuwing magsasalita siya sa isang Chinese embassy function, nagsasalita siya in Mandarin. Hindi ko lang alam kung tama siya sabi niya. Dahil hindi ko rin alam eh. Ano ba reaction ng mga Chinese? Natutuwa, siyempre. Yung tanong. So talagang daming bumilib sa pagka-presidentiable ni Gibo. Hindi ba yun din ang ginagawa at parang siniset up siya para maging presidentiable? Hindi naman. Alam mo, in fairness naman eh. Kasi di ba, he ran but lost in the Before. before. Pero in fairness to the guy,
he was just standing up and speaking up for our country. Okay lang yun. Magtaray. Tsaka Rightfully. malinaw naman, sinaswarm yung event eh. Yeah. Yung Shangri-La Forum. Sinaswarm nila, tapos magtatanong sila na alam naman nila yung sagot. Loaded. Chinese yung baga. Chinese. Oo, you know? loaded. Parang yun na hindi ko maintindihan eh. Parang, Kung iba siguro yung nagtanong, baka sagutin pa na Oo, maayos. Pero kung puro Chinese yung nagtatanong, parang talagang malinaw na sinaswarm ka. Parang At yung saka- ginagawa sa atin sa West Philippine Sea. Sinaswarm ka. Agree. At saka, Shadowing. ako, nakita ko lang parang unfair eh. Parang, hindi nag-attend yung mga high officials ng China eh. Tama ba? Na parang Nagpakawala. Wala eh. Pero may Nagpakawala. daming pakawala. Di ba? Parang, wag ganun. Kung magalalaban kayo harapan, yung rektahan kayo. Tsaka yan yung biggest standing army in the world, the number one biggest navy in the world, the second biggest economy in the world, diyan ka lang makakapuwing ng konti. Yan, tama. Pero ito yung sa akin naman, gawin ko lang konting spicy. Hindi rin naman talaga sinagot ni Gibo yung tanong. Tama ba? Parang agree ako sa sinasabi niya, Seka. Agree ako, agree ako. Pero gusto ko rin ng sagot na hindi, kung yung sinabi mo, kung iba ng tanong, baka sinagot pa eh. Ano ba dapat sagot dun? Ano ba yung tanong? Ang point ni Gibo. Bakit may papasok ang US sa usapan? When Tayo Philippines and nag-usap. China lang naman nag-ano. Ay, ang pinipilit ng China, kasi you are playing a spawns here in this game. Tapos parang kinumpare pa niya yung Malaysia at saka yung Vietnam, no? Naalala niyo yun? Direct, Sek, na ano? Dahil yung Malaysia, yung ASEAN kasi magkakasama yan. Ang chairman ngayon ng ASEAN, Malaysia. Yung Malaysia, ayaw awayin ng China dahil marami silang proyekto. Tayo yung susunod na chairman ng ASEAN. Next year. Next year, no? Kaya ito parang appetizer para doon. No? Tayo magiging head at itutulak natin yung Code of Conduct na Kasi hindi Malaysia. tinulak ng Malaysia. Ng Malaysia. Kasi Malaysia din, one of those claiming dun sa... So maganda pala bakbakan next year. Kumbaga tayo yung nasa front, tapos, di ba? Tapos yung ibang ASEAN, parang iba, hindi united rin ang ASEAN when it comes to their stance on China. Hindi, ang problema kasi ng ASEAN, yung tinatawag na least common denominator. May isang tumutol, walang desisyon. One voice. Kailangan united sila. Dapat consensus. No? Hindi katulad dito, kahit tumutol ka, kaming tatlo magkakaisa. Oo, pwede. Okay lang kung magkakaisa. Okay lang. Basta nasa tama. O may tama. Okay. At para sa huling usapan, tinalikuran raw ni Senator Cheese Escudero habang nagbibigay ng speech si Senator Risa Hontiveros tungkol sa impeachment. Pero ang tanong ko, dahil mas gusto ko ang chika, pumuposisyon ba si Cheese sa pagkabise ni VP Sara kapag tumakbo itong presidente sa 2028? Say cheese! Hold your horses muna. Bigyan natin ng chance makapalag ang ating mga Politalkers natin na mag-comment sa ating YouTube channel kung saan tayo ay live na live. At babasahin natin ang mga interesanting comments ninyo. Correct, Jordan. Lahat iyan sa pagbabalik na Politiko Talks! And you're still with us here sa Politico Talks at diretso na tayo sa Politaktakan. At para simulan ng political balitaktakan, narito ang bagong addition sa ating family, Echuserang Frog, na parang may point sa politika. Let's all welcome ang ating palakang talker! Palakang talker? Bumbuti na tayo dahil walang preno ang inyong palakang talker! At bip-bip ulit dahil mapapabip in BP nga dahil itong si Cheese Escudero para kay BP Sara sa susunod na presidential election. Dahil kahit may I deny ang statement itong si Cheese ay very obvious ang pagtatanggol niya against the impeachment with the statement. Well, it is the job of some lawmakers to blindly follow the mildest
That is not our job in the Senate. Oh my God, statement. Siyempre, hindi ito pinalampas si Gabriel na Representative Arlene Brosas dahil para saan pat naging member siya ng Makabayan Block kung hindi siya Block. Of course, tutol din at tinagpakabog si Bataan Representative Geraldine Roman. And with that, Happy Pride Month, mga loves! So, ano ang inyong thought sa thought ni Palakang Talker? To VP or not to VP? Grabe, ang spicy naman agad nitong si Palakang Talker. Parang Palakang Talker, Mamichi. Palakang to? Yes. Parang may kamukha siya. Parang si Sesame Street. Parang kilala ko kung sino to. Parang hindi siya nag-shave. Teka muna. Di ba, official rainy season ngayon? No po. Okay, Yes. naglabasan ng mga palaka. Yan. Kaya pala, yun pala yung reason. Oh, pero to VP or not to VP? Yan ang tanong. Yes. Ano, Mamichu? Wala What do bang you padala-dala si Cheese? Ano? Di ba natalo na nga siya? Ito naman, kahit naman yung iba natatalo. Speculations pa rin naman, Mamichu. Aim ka naman higher than VP, siguro presidential. Ganon? Pero you think yung ba yung nag-udyok sa kanya, yung to make this stand gayon na medyo dinidelay? Ano, Sek? Well, una ay nung naipasa yung impeachment sa Senado, ang una kagad niyang ginawa ay i-delay ito. Dribble. Siya ang nag-delay. Oh, dahil ang kanyang sabi, yung ibig sabihin ng forthwith daw, ay hindi ngayon din. Hindi immediately. Pagamat hindi ko alam kung anong dictionary yung ginamit niya. Hindi linaw naman ibig sabihin ng forthwith. No? At hindi naman siguro dahil may Paris Fashion Week. Aba, hindi natin alam. Ngayon kasi Milan Fashion Week na ngayon. So, kaya medyo maraming tumaas ang kilay at maraming nagalit. Oy, may nakatatong tila. Maraming nagalit dahil doon sa pag-delay. Tapos ngayon ay ginagamit na dahilan para, anong sabi ni Francis Tolentino, de facto dismissal ng impeachment ay dahil wala ng oras. Sino ba nag-delay? Ang sagot naman ni Cheese, di ba? At nawala ng oras. Sino ba una nag-delay? Di ba ang House, as early as December, may tatlo ng impeachment cases. Non-sequitur yun eh. Pag nasubmit na sa kanila, wala silang choice eh. So, ilang ibig sabihin ng forthwith. Pag na-submit na sa kanila, whether yan ay last day o last 2 days, ay kailangan nilang aksyonan. Malinaw yun sa konstitusyon eh. Pero ako naguguluhan ako eh. Kasi all along, akala ko ang nag-upo sa kanya dyan, ang administration. Tama ba? Yun ang Yun yung chism. Kaya ang nagpupuri naman kay Mig Subiri, administrasyon eh. Sino ba nagtanggal sa kanya? Administrasyon rin. Kasi yung majority, di ba? So eto ngayon, pero yung tanong nga ang motivation ba niya, gusto niya maging VP o may ngayon, bago umabot dyan, ang kanyang motibasyon, paano manatiling Senate President. Immediate. So, nagpe-play safe alam siya, ko, Sek. kulang pa siya ng 2 boto. At yung mga pro-Duterte o mga Duterte senators ay may 6 na boto. So, tignan mo na lang yung numero. I-add mo na lang o kaya minus. Kaya yun ang dahilan. So to be very clear, it's less about the VP presidential ball. Ang opinion natin. More on Senate presidency. Survival. Kasi sa 20th Congress, mag-election na naman. Sa July 25 ang persona. Pero tama si Ichu. No? Yung ikalawa ay hindi niya ambisyon maging vice, maging spare tire. Lalo na natalo na siya ron. Ang ambisyon niya, kung sakali. Sakali lang naman. Kung sakali lang. Kaya independent look eh. Maging presidente. At para maging presidente, kailangan niya yung power at resources ng Senate President. Dahil 3 taon na lang yan eh. So, pwede niyang simulan as Senate President, moving towards 2028 presidential election. So, dapat siya sa 20th Congress, Senate President pa rin siya. So, ito... Ipatol. Dahil nung isang press conference niya, ginamit niya yung ipatol 5 beses eh. Di ba? Narinig mo yun? Di ba? Ipatol. Di ko napansin yung ipatol. Ipatol. Pero kung ganun nga, di okay sa kanya na matiling president at matuloy yung impeachment kasi nasa spotlight siya yung pinaka-pag-uusapan at di ba? At saka nasa... kulang siya sa boto para maging Senate President. Yun lang. No? At saka papayagan ba siya ni Lacson? Let us call a spade. At may kalaban siya, si Tito Soto. Si Tito Soto. Bumanat si Tito Sen. Sabi niya... Bakit hindi... Bushwhack. Bakit hindi pinasa sa Rules Committee
nung sinubmit ng Kongreso yung impeachment sa Senate. Yun ang sinasabi Kumagat na siya. Ni Tito Tito Sen. Sen. Bushwhack. On first day pa lang, bushwhack na ni Cheese. So alam mong may mga pumuposisyon na dyan. And ang pinaka ating mga candidates are Yun nga, si for Tito Vice President, for Senate President. Yan, si Tito Soto. Soto, tsaka si Cheese. Silang dalawa lang? Oo. Hindi, si Amy, pinapropose yung sarili Panggulo. niya, pero walang takers. Walang pumamatawa. Panggulo lang yan, panggulo. Pwede naman, baka naman Okay, lahat naman pwede mag-ambisyon eh. Oo, lahat naman. Oo nga, gusto ko mag-presidente. Wala lang ako suporta. Senator ka muna. Hindi ba? Sabi, mag-presidente ka muna. Kasi parang may mga umuudyok eh. No? Oo, Hindi, gusto ko diretso na. Diretso na? Diretso na, nakakapagod yun eh. Ayan, meron pa tayo kay wait lang, Amichu. Sorry na. Sige, Sam. Meron pa tayo kay Palakang Talker. Ay, meron pa? Yes. Check pa rin si Palakang yan? Chosera ka talagang frog ka. Sige, Anyway, may statement ka pa ba, Palakang Talker? Of course! Ako pa ba? Kating-kati ang dila ako. I put the itch in impeachment. Lalo pa, parang dapat gumawa na tayo ng series na Sara ang munting impeachment. Dahil noong election pa lang, boto na ng mga mananalong senador sa impeachment niya ang pinag-uusapan, di ba? Tapos ngayon, tuloy-tuloy ang plot twist, the plot twist chicken! Like si Bato, naghain ng resolusyon ng summary dismissal dahil sa 100 days na ay wala pa rin sa heaven. Nasa limbo pa rin ang kaso dahil walang pagkilo sa Senado. Coming from Senator Bato, nakakagulat Bato! But of course, tumutol dito si Senator Coco. Sayang naman ang moment para maging relevant pa siya. Don't take it from me, but I'll put the final say kay Delima na na-imagine kong naka-dekwatro. Imagine that while saying this. To abandon the process is to abandon the people who still believe in the promise of justice. Promise! So mga Kali Talker, anong thoughts nyo? Ano ba sa Pride March yan? May split personality to si Kokak. Yes. Dapat Kokak. Bakit parang manok yung anong... Palakang Talker. Ano? Palakang Talker. Yes, Palakang Talker. Kapal ng labi, no? Huwag niyo masyadong tirahin yan. Mainstay na yan. O sagutin niyo yung tanong niya. Yes, anong thoughts niyo doon? Ano pa na yung eyes, oh? Yung tanong niya. Ano ba yung tanong niya? Ginawa niya, Delima. Hindi ko na. Sinabi niya, Delima, naging D4. Ito yung tanong. Totoo bang dead na ang kaso after 100 days nang walang aksyon sa Senado daw? No such thing. Yes, kung i-dismiss daw ba ito without trial, may epekto ba ito sa rule of law at check and balance? Wala sa ating konstitusyon yung ang tawag nila, de facto dismissal. It doesn't exist sa ating batas, sa ating konstitusyon, dahil ang pwede lang gawin ay i-convict o i-acquit as a trial court. Yun lang. Hindi mo pwedeng i-reject ang impeachment. May bago silang pinalalabas. Withdraw the case. Ang House daw, i-withdraw ang case. Hindi naman withdraw. Wala ayaw ng mga nag-file. Hindi naman withdraw. So, sila? Sabi nga ni Jinggoy, sabi ni JB, sabi ni Ping Lacson, sabi ni Win Gatchalian, etc. Wala kaming choice. Kailangan naming harapin ito. Ibang usapin kung pagbobotohan. Pero kailangan mag-convene yung 19th Congress para siya ay mag-continue sa 12th Congress. Dahil kung hindi nila gagawin yon, nilabag nila yung konstitusyon. Dapat sila yung ma-impeach. Hindi si Vice President. Pinagsama-sama na nga ni Ronald yung dalawa, yung 19th tsaka 20th Senate. Si Ping tsaka si Soto. Incoming pa lang yun, ha? Si JB tsaka si Jinggoy, 19th Congress. Yun. Kaya pagkatalo nila, magko-crossover. And, di ba, divided din ang opinion. Ikalawang desisyon yun eh. Unang desisyon ay to convene as a trial court. Yun yung unang debate ngayon. Pwede ba nilang i-dismiss ang impeachment sa 19th Congress? Iba pa yung magko-continue siya sa 12th Congress. Iba pa yung pagbobotohan kung maa-acquit o mako-convict. So, iba-iba yun eh. Ang pinag-uusapan ngayon,
pwede ba nilang i-dismiss? Dahil sabi ni Francis Tolentino na nakakalungkot, natalo sa eleksyon, wala na sa 12th Congress. Talaga. No? Bye-bye. Ay pwedeng i-dismiss using yung mga Jeffersonian eclabou. No? Kilala mo si Jefferson? Si Jefferson, yung presidente. Oh. Hoy, nag-bar siya sa US, kaya alam niya yun. Oo, nga sayang sa kanya. Tatlong Master of Law siya sa sa US. tatlong iba't ibang universidad. Tapos simpleng-simple lang yung Article 11 ng ating konstitusyon na wala kang power to reject impeachment. Either i-convict or i-acquit. Kaya hindi kinakailangan mag-aral sa maraming eskwelahan. So, Mami Chu, sa tingin mo, tuloy o hindi? Di ba sabi ko last time, and I'm still sticking. Na nila, open and close yan sa 19th Congress. Okay na yun. That's it, para masettle lang, di ba? Okay At na yun. yung process ay masundan. Ako, either way, whether may impeachment process or wala, ako, para sa akin, gusto ko may impeachment process eh. Mas masaya eh. Pero ayun lang, affected lang yung mga, sabi nila, ibang legislative, keme. Pero para sa akin, masaya yung impeachment. Ito, may tanong ako. Tsaka ang gulo na ngayon dahil After halos the lahat ng law school naglabas na ng mga posisyon na dapat ituloy yan. Yung UP Law School, no? Yung San Beda Law School, no? Ang dami na naglalabas, mga madre, tsaka mga pare, Association of Religious Superiors of the Philippines. May tanong ako, kaya bang kumilos ng Senado bilang impeachment court, bilang neutral judges and not political allies? Well, ang impeachment is hindi lang siya judicial process. Hindi lang siya legal, it's political. Dahil almawa, yung mga judicial courts kasi may nakasulat yung resulta diyan eh. Kaya pwede yang i-review ng iba pang korte. Lalo mas mataas. Dito walang nakasulat. Dahil nga political siya. Magbobotohan sila. May bagong pinasok si Christian Monsod, dating Constitution Yung gumawa ng 1987 Constitution na niya, basihan ng impeachment. Dapat sa atin, senador na to, mag-recuse na. Dahil they have shown, dapat political senator flavor. judges sila sa impeachment trial. Eh, nagpapakita sila ng Political, bias, prejudice sila. Kaya sabi ni Christian, dapat pala mag-recuse na kayo dyan. Ito, maaari bang maulit ang naganap noong impeachment trial ni President Erap na natuloy sa EDSA 2? Well, yes and no, dahil pag nagalit yung tao, no, dahil pag impeachment kasi lahat ng tao abogado eh. Katulad ni Jordan, naging abogado yan. Paglalabas siya ng kono-nong opinion, no? Abogado diba? lang. Kaya gustong-gusto ng mga Pinoy yan eh, lalo na magiging kwan yan eh, parang talo pa niya ng Netflix, House of Cards, Game of Thrones. Yan ang gustong panoorin. Yung corona lang natapos eh. Telenovela, di ba? Yan ang gusto ng mga Pinoy eh. Kaya kung hindi matuloy yan, maraming magagalit. Ang problema dun sa nangyari nung EDSA 2, yung presidente ang na-impeach eh. Ibig sabihin, yung presidente ang pinabagsak. Eh dito, vice president yung nakasalang. Di ba? Hindi naman yung sa kay Erap naman yun, yung House Prosecuting Team yung nag-walk out, which the then presiding officer, Supreme Court Chief Justice Davide, prevented to happen. Eh, dapat siya yung presiding officer. Outside for contempt, di nagkatuloy-tuloy nagalit yung tao, nagmarcha, pumunta sa EDSA Shrine, and the rest was history. Pero yung second envelope, hindi na open. Yung pala, wala namang alam. Ito. May tanong tayo kay Palakang Talker. May entry ka pa ba? Di pa siya tapos. Siyempre, meron pa. Pero, ayokong usaping manggaling ito. Basa na lang tayo from a tweet ni Jerry D. Gracio with or without permission. Eto na. Kailangan di matuloy ang impeachment trial para pag naging presidente si Sara sa 2028, may pakulong niya si Bongbong, may selda niya si Imelda, mapakukay niya si Marcos Sr. tulad ng banta niya. Hayaan natin silang magpuksan! Hindi ako worried kay Sara. Siya ang pupuksak sa sarili niya. Quote unquote. Say no. Word of the day, puksaan. Kapag umuulan lang naman ata siya lalabas, ano ba? Nakakita ba kayo ng bullfrog? Ang laki ng boses nun. Sa lahat ng palaka, ito maliit ang boses. So, ano reaction nyo? Yes, grabe ang bigat naman ng tweet niya.
parang confident siya mananalo si Sara. Ikaw kasi, ano reaction mo doon? Parang DDS ito ah. Mukha naman. Antay nga eh. Pupuksa sa kanyang sarili si Sarah. Hindi ang word kay Sara, siya ang pupuksa sa kanya. Diba? Hindi ko nakita eh. Para sa kanya, she will fry herself. Self-destruct. Self-destruct. Yun kasi yung mahalaga. Pag nasimulan yung impeachment, kahit siya ay makonvict or ma-acquit, lalabas yung katotohanan, lalabas yung ebidensya, mabubuksan yung kanyang bank account, lalabas yung mga testimony nila sa kanya sa ICC, na ang tawag sa kanya, Reyna ng Tokhang sa Davao, etc. etc. So kahit meron siyang numero para siya ay ma-acquit, pag lumabas yung ebidensya, magiging damage goods siya. So yung statement niya na ni Sara na, hindi, sige, gusto ko magka-impeachment. Ano lang yun? Bluff lang yun? Chubalu, eklabu. Chubalu, eklabu. Pero in fairness naman. Si Sek. Pero in fairness, di ba sabi In fairness. kailangan niyang present naman yung side niya, di ba? Diba, tagal niya ng tahimik. Asan yung mga confidential funds na Grace Piatos? Dapat ma-explain naman niya sa tao. Hindi, pero kung seryoso siya na issue, bakit hindi niya ina-atras yung kanyang final sa Supreme Court para patayin ang impeachment? May punto ka doon. Meron siyang sinampa sa Supreme Court para patayin yung impeachment. Hindi atras na yun para maniwala ako sa sinasabi niya na gusto niya ituloy ang impeachment. Kasi parang sinasabi mo sa public, gusto mo, pero yung pala sa courts, political theater, democracy. Kaya sabi ko, Chubalu, eklabu eh. Kasi sabi niya, yung first three na final sa nung December, tapos may fourth impeachment na final noong February 5, ay more than that, violation of the Constitution. One impeachment per year. Mami Chu, Sek, hindi ba kapag, ewan ko, based dun sa nangyari sa mga Duterte, lalo mong tinitira, lalong sumisikat yung mga yun eh. Di ba ito pero parang... pwede kasing maging game changer pag nalumabas yung ebidensya. Halimbawa, pag nabuksan mo yung bank account at hindi mo may paliwanag yung daang-daang milyon, tapos nakalagay doon kung kanino galing. Halimbawa, kay Sammy Uy na kilalang drug lord. O kaya kay... Sino ba yung kwan? Yung Pogo Lord. Ha? Lim? Oo. Kung maglabasan yan... Michael Yang. Michael Yang. So maglabasan yan, sinong kakampi mo? Kahit kakampi mo na senador, yung boboto para i-acquit ka, di magmumukha yung senador na yun ay involved din sa drugs. Yun yung mga game changer eh. Diyan. Yung Michael Yang yung formally. Yung formally. Hindi. Nahuli siya kaya siya lumabas ng bansa dahil dun sa 3 billion peso raid ng drugs sa Pampanga, di ba? Pero meron din siya doon sa Parmali. Kasama rin siya sa Parmali, di ba? So yan, kung makikita na totoo yung sinasabi ni Trillanes na pinakita niyang mga cheque na nakapirma nga yung mga yan at nagbigay kay Kwan. Ang problema kasi ni Trillanes, hindi yun official na cheque galing sa bangko. Pag merong impeachment trial, ililip ng AMLA yung bank secrecy laws, magiging official yung mga cheque na yon. So, Sek, ikaw parang ang laki ng tiwala mo sa public na kahit itong mga legal evidences na ilalabas ng... Pero at the same time, sinasabi natin, political system lang to, political show lang to. Well, dahil nga, pag nabuksan simula na yung impeachment, lahat ng tao nakatingin na dyan. Lahat ng tao nakatingin na sa iyong salin. Lahat ng tao nakatingin na doon sa iyong bank account. No? At yan ay nakakatulong hindi lamang para magbago ang isip ng mga tao, kundi para magbago ang isip nung mga senador. Halimbawa, yung impeachment ni Corona, minority naman ang senador doon nung nagsimula. Pero nung natapos, 3 lang ang hindi bumoto for conviction. Ibig sabihin, nagbago during the course of the trial. Dahil may mga lumabas na dollar accounts na wala sa SALN, no? May lumabas na mga properties na hindi kasama sa iyong nireport na properties mo, etc. etc. So, nakikita ng mga tao yan. Very compelling yun. Mami Chu, ikaw, sa tingin mo? Kaya mo sinasabing political, kasi nga senator judges, hindi naman sila lawyers, hindi justices. Exactly. Kaya nagde-decide sila on the political implications of those things. Whether there is probative value doon sa mga sinasabing ebidensya, kasi pwede naman contradict yan. Mali ka naman hindi naman sa akin yan hindi naman yan Pero ako, ma-anticipate ko whether it happens or not, ito ang will be the most watched. Yes. And the most, kumbaga, buong bayan manonood nito because it's so juicy. Tama ba? Yes, kaya naman ayaw magpaawat sa mga issue sa politika. At hindi pa tayo tapos, magbabasa na tayo ng
inyong mga entry sa pagbabalik ng... Politiko Talks! Chika na sa Politico Talks. Chika ito dahil isang dating artista ang nagpalokala ng more powers sa MTRCB. Yes, nagbabatuan ng award ang MTRCB at ang Directors Guild of the Philippines dahil sa panukalang batas ni Senator Robin Hood na magkaroon ng powers ang MTRCB sa mga streaming services tulad ng Netflix, HBO Max, at iba pa. Ang tanong, apektado ba tayo dito, Mamichu? Ako apektado kasi Netflix ano ko eh. Pag weekend ko, ano yan, pang distressing ko manonood ng Netflix. Kaya lang, tama ako, in one point si Robin, siguro may point siya doon, pero minsan natutuwa rin ako dahil at least may ginagawa siya. Rather than seeing him going to Hague and At least may ginagawa siya. At least may ginagawa. Parang sinasabi niyo, walang katuturan yung ginagawa. Parang political statement yun, ha? Parang political statement, di ba? Kaya nga natanong ko Nagtawa ko kay Sek. Sabi ko, meron nagpapaalam ba yan? Pero meron bago daw Senate rules na hindi na sila kailangan magpaalam. Eh. Pero sabi ko, taxpayers money yan. Kung personal money nila gamitin, okay lang. Pero sabi ko, pag taxpayers money, natanong ko, anong ginagawa mo dyan? Diba? Pero ang tanong, Sek, itong binigay niyang MTRCB bill na to, expanding the role of MTRCB, justified ba o hindi? Pero ano bang ibig sabihin niya nun? Ano ba yung the devil is in the details? So ano yung gusto niya na powers yung ibibigay sa MTRCB? Dahil dati may minura ako na MTRCB ako eh. Censorship. Idea ba niya Bawal pala sa TV yan eh. Ang intindi ko kasi first yung rules ng MTRCB na ginawa dati applied pa nung time na wala pang Netflix and streaming services. Ngayon gusto nila ng regulation yung mga isasubmit na mga pelikula at TV series ng mga Netflix. I-rate nila? Rated? I-rated. Sila mag-rate. Kasama dyan ang Viva Max. Kasama dyan ang Viva Max. I guess. Oo, dapat. Oo. Pero kasi yun nga yung Viva Max, kahit paano, ang intindi ko ang Viva Max, explicit, alam mo, pang matanda. So, may may privacy, may controls na sila dyan. Netflix, ganun din. May nakalagay doon, rated R. So, Sek, meron kang Viva Max. May Kapalitan lang. Ikaw naman sa mo. Di ba mga kayo may prior restraint? Ayaw nila yung prior restraint. Baka si Albi Benitez ang talaga. Doon si Seko. Nanahimik na yun si Albi. Ano yung Ma'am Chu? Di ba tayo mga artista? Yung mga artista kayo. Ayaw nyo na yung prior restraint. Kami yung journalist, ayaw namin yung prior restraint. Bakit i-impose naman yung mga prior restraint na yan? Ako in fairness ako medyo matanda na nga yung mga rules and regulations natin regarding MTRCB. Kailangan ng enhancement for me. Pero sa akin, hindi ako naniniwala na masyadong malakas yung power ng government on regulating ano dapat panoorin at hindi panoorin ng mga tao. Yun ako, personally. Nasa guidance. Lalo na in this day and age, di ba? Ba't hindi nila ubusin yung kanilang energy at resources sa fake news? Bakit ito yung titirahin nila? Doon muna sila mag-focus. Hindi pa nga nila magawa yun eh. Tapos papakilaman pa to. Sek naman, sinasabi ka, wala siyang ginagawa, tapos may ginagawa. Parang gusto naman na, wag na muna may siyang... ginagawa rin si Robin ngayon, medyo controversial. Gusto niyang gawing national artist si the late Freddy Aguilar. Ang bira din siya ngayon. Agree naman ako doon. Hindi, kasi lumalabas tuloy yung video ng Freddy Aguilar. Yung dating, yung issues ni Freddy. Yung 16 anyos. Yun lang. Hindi ko naman pinag-uusapan yung lifestyle niya. Pinag-uusapan ko yung anak. National artist nga Artistry niya. Di ba? Hindi naman moral yung tinatanong doon. Okay. Anyway, balik tayo sa issue. Balik tayo. Baka may MTRCB tayo nito. Sige. Nako. So, hindi. So, ako, ang sa akin, kung nabasa ko ng konti, nabasa ko yung batas and dahil from the industry, pero sa akin, dapat hindi na kung pwede lang isingit na may co-regulatory, hindi sila yung nagre-regulate. Ako payag ako doon. Meaning, yung industry mismo nagre-regulate. Yun ang sa akin.
Kasi ito, talagang overhanded nung government eh. Ang alam ko dyan, sa tax. Dapat magbayad sila ng tax dito sa Ibang usapin yun. Ibang usapin Ibang yun. usapin yun. No? Dito kasi, power para i-rate yung mga ipapalabas ng Netflix at saka iba. Baka hindi na pumunta dito yan. At saka may power, tanggalin. May power sila kapag hindi sila mag-follow ng tatanggalin yung nila. And sa akin, na-research ko nga doon sa Singapore, mas matindi pa yung inaano na batas ni Sen. Robin eh. Ayan, pero yan, sorry. bago yan. Alamin din natin kung ano yung mga sinabi nating mga poly-talkers. So bago tayo magtapos, narito ang entry ng ating mga poly-talkers sa ating live stream sa YouTube. Ano yung sabi sa'yo dyan, Jordan? Ito si Mark Platon. Wala na. Kahit pa anong takbuhan ni Cheese, malalaglag na yan. Wow! Grabe, ang bigat. Laglag. Ito din, from public viewer, regarding naman sa wage increase. Good luck sa mga maliliit na negosyo. Ano yan? Mga anonymous din yan? O army trolls? Mga nasa comment section. Ito si Mark Platon talagang may pangalan. May pangalan. Ito nakalagay, from public viewer. May mga exemption. So, meron siyang screen name. Paliwanag natin, may mga exemption. Okay, at least Freedom of naklaro natin expression. yun. Naklaro yun. Ang sabi ni Sek nga, parang may exemption yan. Hindi naman lahat talaga titirahin. Tama ba? Okay. Moving on tayo. Okay. Ano yung mga takeaways yung sa ating session today? Wow, takeaways. Takeaways? Class pala, Take class. down. Baka ma-take down tayo dyan. Sige, isa-isa tayo. Sek. Itong next few days ay very crucial. Dahil nga, yung sinubmit sa Senado na impeachment ng Pebrero, na-extend sa June 2. Tapos from June 2, naging June 11. June 12, holiday June 13, tapos na yung session. Kaya itong next few days, bakbakan yan sa Senado. Maraming mamarcha dyan. No? Kaya very interesting at saka exciting. Simula Lunes hanggang Miyerkules sa 11. No? At sa 12, Independence Day. Wow! Nakalimutan mo today, Eid al-Adha. Kaya sa ating brother Muslims kaya holiday ngayon. No? Pero lahat ngayon ay naghahanda papuntang Lunes. Yan. Dahil mukhang libo-libo yung pupunta sa Senado. Yung 3-day vigil sa Senate. Ano bang dapat nating abangan next week, Mami Chu? Yun nga, 3-day vigil ng Tindig Bayan nila former Justice. Marami, iba-iba Antonio Carpio, may mga Association of may Tindig Pilipinas, may One Sambayan, may People's Impeachment Movement, may Makabayan Black, may Akba. Marami ang pupunta sa Senado. At may mga kabataan, mga Gen Z, yung aming henerasyon, na magbibigil. Kung makaklaim ng generation. TikTok si Sek. Makaklaim ng generation. Yung puso ko kasi Gen Z. Maniniwala na ako yung sinabi niyang So, sino dapat kabahan sa magaganap na to kaya? Siyempre, si Cheese. Dahil parang siya yung nasa gitna ng lahat ng ito. Kung magsa-survive or not survive. Pero ako, magpi-fearless forecast ako, tutuloy itong impeachment na to. Buti naman. Anong fearless forecast mo, Sek? Ang gagawin ng mga religious, parang Jericho March ata yung tawag nila. Iikot. Nalala mo sa Old Testament? Umikot sa walls of Jericho ng 7 beses, tapos gumuho. Siguro dito naman, hindi guguho. Hindi naman. Matutuloy lang. Dahil GSIS building yun hindi naman yung Senate building. Kasama yun sa mga binawatch ng DPWH sa medyo structurally, delikado. Dahil yung kanilang building na solo, mukhang patagal ng patagal dahil pamahal ng pamahal Diyan sa global. Kita mo yun, yung building na yun. Dapat yun sa 20th Congress Mahal na mahal yun. Billion building. Mukhang sa 30th Congress na mabubuksan yun. Okay, and with that, maraming salamat sa pagpili sa amin whenever or wherever you are watching. Your opinion matters to us. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang inyong pag-comment sa ating mga discussion. So ayun, that's a wrap. Kasama namin kayo lagi, mga poly-talkers, sa mga usaping politikal kung saan ang drama ay totoo, ang katotohanan ay pinagtatalunan, at ang mga pangako, huwag tayong umasa masyado. See you next week, poly-talkers, dito sa Politico Talks!
That's it. See you next week, mga college hoppers.